Madami ang nagdaan sa atin. May masaya, may hindi masyadong masaya, may malungkot, may mga lesson learned. Meron tayong natutunan kahit may pagsubok. At nandyan, kung may pinagdaanan man, tingnan nyo saan yung pinagdaanan na yun. Ano ba yung natutunan ko dito sa pinagdaanan na ito? At kung may mali, talikuran, iayos ang buhay. Amen? At ang grace ni God ang magtatawid sa bawat isa sa atin. At siya ang humahawak sa atin. Ialay natin yung malakas na palakpak sa Panginoon. Ngayon ay nasa last Sunday na tayo ng 2025. Naalala niyo pa ba yung mga prayer request nyo nung January? Diba, nagpalista ako sa inyo. Itinaas natin niya sa panalangin. Naalala niyo pa ba yun? Sigurado ako, merong mga answered prayers. Amen? At meron pa na higitan pa yung hiling niya sa Panginoon. Amen? I encourage you naman na mag-testify dito. Ano ba yung mga sinagot ng Panginoon noong 2025? Marami yun. Yung iba, hindi nyo lang pansin. Hindi nyo pinapansin. Pero yung nandito tayong lahat, answered prayer, biyaya ng Panginoon. Amen ba? Kaya, ngayon, itutuloy natin yung last series ng about Christmas under the new covenant. Pero mag-pray po muna tayo. Panginoon, salamat. Napakabuti nyo sa buhay po namin. Wala kaming masabi. Walang sapat na salita. Kahit ang salamat ay kulang sa pagmamahal nyo po na binigay sa amin. Salamat sa pagpapala. Lord, inaalay po namin ang gawain ngayon, ang mensahe niyo po ngayon. Itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Holy Spirit, kayo po ang mangusap sa bawat isa. At sa bibig ko, ang tanging mensahe niyo lamang ang lalabas. Kayo po, Panginoon, ang mapapurihan, maitaas. At salamat po sa bawat isa na nandito. Salamat sa kalakasan. Maraming pong salamat. In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi na, Amen. Yan. Christmas under new covenant. Yung first Sunday, ang pinag-usapan natin ay the promise. Dumating ang promise ng Lord, ang Messiah. No? Nag-umpisa yan, inaugurate sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Second Sunday, the presence. Yung presensya ng Panginoon ay laging nasa atin because of the Holy Spirit. No, pinadala ng Panginoon at nung tayo ay na-born again, yung presensya ng Diyos ay laging nasa atin dahil tayo ay naging templo ng banal na Espiritu. Saang bahagi? Sa ating born again spirit, nandoon ang Holy Spirit. Third Sunday, the price. Jesus was born to die. Namatay si Jesus alang-alang sa ating kaligtasan. Pansinin nyo, P. Ano kaya ang susunod na P? No, hindi ito yung bigay ng gobyerno na 4 P's Ito yung P na punong-puno ng pagpapala na nanggaling sa Panginoon. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay the covenant of peace. Christmas under the new covenant. 4 P's na punong-puno ng biyaya. Amen? Na nare-receive natin mula sa Panginoon. God is good. Matatapos na natin ang 2025 with the big bang. Ano ibig sabihin? Nandito tayo, kagaya nga ng sinabi kanina rito, di ba? Kakaiba ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Madami ang nagdaan sa atin. May masaya, may hindi masyadong masaya, may malungkot, may mga
lesson learned. Yung mga pagsubok, wag niyong sabihin, pagsubok ito. Meron tayong natutunan kahit may pagsubok. At nandyan, kung may pinagdaanan man, tingnan nyo saan yung pinagdaanan na yun. Ano ba yung natutunan ko dito sa pinagdaanan na ito? At kung may mali, talikuran, iayos ang buhay. Amen? At ang grace ni God ang magtatawid sa bawat isa sa atin. At siya ang humahawak sa atin. Ano ba ang kailangan natin sa mundong ito? Di ba nakikita nyo, ang mundo ay ano? Ang gulo. Miski ang gobyerno natin, ang gulo. Sa kapitbahay lang, may gulo. Sa kalsada, may gulo. Ano ba talaga ang kailangan ng bawat isa? Peace. Peace is more than the absence of conflict. It is the presence of wholeness. In a world filled with division, anxiety, and broken relationships, Christmas declares peace has come. Not just a seasonal feeling, but a covenant reality. Sa kabila ng magulong mundong ito, sa kabila ng conflicts, sa kabila ng mga pagsubok, ng mga division, broken spirit, broken relationship, anxiety, at ano pa man, sa kabila nun, ang Pasko ay nagdeklara sa atin na dumating na ang kapayapaan. Dumating ang peace. Sabihin nyo nga, peace. Hindi ito damdamin, pero a covenant reality. Yes, nandiyan ang mga conflicts, nandiyan ang mga pagsubok, nandiyan ang gulo. Pero kakaiba ang ibinigay na kapayapaan ng Panginoon. Na-prophesy ito sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 6. No? Nung ang sanggol ay ipinanganak. Sabi diyan, for a child is born to us, a son is given to us. Sino ba yung son na yun? Si Jesus. The government will rest on his shoulders and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Diyan tayo magpa-focus. Sa Hebrew, ang Prince of Peace ay Sar Shalom. Yung Sar Prince. Yung Shalom, Peace. Sar Shalom. Ipinahayag din ni Pablo sa Bagong Tipan na ang ating kapayapaan ay si Jesus. Ngayon, sinelebrate natin, o hanggang ngayon, sineselebrate natin ang Covenant of Peace. Isinilang mula sa Bethlehem at natatakan sa Calvary or sa Kalbaryo. Christmas is heaven's announcement that peace is not an idea. It is a person. Sino yun? Si Jesus Christ. Peace is a person. Si Jesus Christ yun. Kapag si Jesus Christ ang pinagahari mo sa buhay mo, sa iyong puso, sa iyong isip, anumang bagyo ang dumating sa journey mo, sa mundong ito, tiyak may kapayapaan ka. Si Jesus lang ang makapagbibigay na tunay na kasapatan sa kakulangan ng iyong puso, sa kakulangan ng mundong ito. Tanging si Jesus Christ lang at wala nang iba. Kahit hanapin mo pa yan, kapag hindi si Jesus Christ ang natagpuan mo, hindi ka mapapayapa. Amen? Sabi sa Isaiah 54 verse 10, for the mountains shall depart and the hills be removed. But my kindness, wow, yung kabutihan ng Panginoon, but my kindness shall not depart from you. Wow. Diba yung kabutihan ng Panginoon hindi maaalis sa atin dahil siya'y mabuting Diyos. Amen? Nor shall my covenant of peace be removed. Hindi niya alisin sa atin yung kapayapaan. Says the Lord who has mercy on you. Yung peace sa Hebrew ay shalom. Literally means completeness. Complete ka. Kapag ka na kay Hesus Kristo ka, complete ka. Wala, hindi ka na kulang. Nagiging kulang ka lang pag hindi ka na nakafocus sa Kanya. Pag nakafocus ka na sa sarili mo, pag nakafocus ka na sa mundo. Sabi dyan, welfare.
No, yung happiness mo, yung buhay mo, kumpleto na yan eh. Yung kalusugan mo, ipinagkaloob na yan. Yung yung safety mo, yung kaligtasan mo, proprotectionan ka niya. Kaya nga, noong nakaraan, yung Psalm 91, tinapos natin yung series, di ba, napakaganda. Parang wala naman yatang tumayo rito. Di ba sabi ko, kabisaduhin ng Psalm 91? Parang wala Di ko tuloy na ibigay yung aking yung gift. No? Yung prosperity. Yung iba akala nila, hindi, gusto ng Diyos na mahirap ako. Uy, ang yaman ng Diyos, tapos ikaw paghihirapin, mabuti ba yun? Hindi. So, hindi gusto ng Diyos na naghihirap ka. Kaya kahit prosperity, kahit anong gusto mo sa buhay, basta't hindi makakasira sa buhay mo, ipagkakaloob niya. Amen? Napakabuti talaga ng Diyos. So, ipagpatuloy natin, paano ba yung peace na yan mararanasan ng bawat isa? Gusto ko yung peace na yan. Una, tanggapin mo ang Panginoong Jesus na iyong tagapagligtas. Dahil siya nga ang kapayapaan. Ngayon, kung natanggap mo na, pastora, natanggap ko na ang Panginoong Jesus, pero hindi ko pa nararanasan ng peace na yan. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. So paano mag-multiply sa iyo yung biyaya at kapayapaan? Paano? In the knowledge of God and of Jesus our Lord. Habang natututo ka sa tinapos na gawa ni Jesus, habang nalalaman mo ang mga kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, habang tinatanggap mo ang pagpapala mula sa Kanya, lumalawak din ang kaalaman mo. Lumalawak din ang biyaya niya. Lumalawak din ang kapayapaan niya. Amen ba? Kung humaharap ka sa pagsubok ngayon, peace from God will defend and protect your heart. According to Mayo Clinic, ano ba yung Mayo Clinic na yan? Isa silang kilalang hospital globally, sikat sila. Itong Mayo Clinic na ito, sila yung mga nagre-research, tsaka yung pagdating sa medical, sila yung nag-i-innovate. Kumbaga, pagka ginugel mo, Mayo Clinic, makikita mo, wow, ang dami pala nitong natutuklasan, ang dami pala nitong mga medicine na nagagawa, ang dami pala nitong about cancer, about sakit sa puso, mga diseases, sila yung mga nagre-research. Kaya pag sinabing Mayo Clinic, alam mo na isa ito sa sikat na hospital. Nandito ang mga scientists. Nandito ang mga doktor na prestigious doctors, mga maalam na doktor. According to them, kapag ang tao ay walang kapayapaan, kapag ang tao ay walang peace, ano ang equivalent nun? Nai-stress. Tama? Pag nai-stress ka, doon ang gagaling ang sakit ng ulo, ang sakit sa puso, ang rayuma, ang cancer, at kung high blood, diabetes, nai-stress ka kasi hindi payapa yung isip mo. Kaya ang stress ay number 1 na pumapatay din sa mga tao kasi doon halos nanggagaling ang sakit ng tao sa stress. Alam mo pati pagsakit ng tiyan. Kung ano-anong mga sakit ang lilitaw sa katawan mo, why? Kasi stress ka, hindi ka masaya, wala kang kapayapaan, isip ka ng isip. Kaya nangyayari sa'yo yung mga sakit na yan. Kung ganito ang kondisyon mo ngayon, na-stress ka, hindi mo man inaamin, na-stress ka, you can be set free and experience God's peace. Amen? Gusto nyo ba yon? Ang tanong, how can we let go of our worries and anxieties and how to receive the rest that only the Lord can give? Paano ba natin matatanggap yung, i-let go ko na yung worries ko, i-let go ko na yung anxieties ko, at gusto kong tanggapin yung kapahingahan at kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. May kwento sa Biblia. May isang babae
na 12 years nang inaagasan ng dugo. Tagal. No? Sorry, pero yung mga babae, 5 days lang, di ba naiirita na kayo? 12 years. 12 years inaagasan ng dugo. Padoktor siya ng padoktor, yung kayamanan niya naubos na sa pagpapagamot, padoktor siya ng padoktor, walang nangyayari. Inaagasan pa rin siya ng dugo. Minsan, narinig niya yung ginagawa ni Jesus, na bawat puntahan na lugar ni Jesus ay pinapagaling niya yung mga tao. Sabi niya, naniniwala ako kasi halos lahat ng pumunta sa kanya, pinapagaling niya. Narinig niya yun, yung mga ginagawa ng Jesus, at sa kanyang sarili, sinabi niya ito. Matthew chapter 9, verse 21. For she said to herself, if only I may touch his garment, I shall be made well. Alam mo yung naniwala siya, yung nanampalataya siya, kasi wala na siya kapayapaan eh. 12 years nang inaagasan eh. Pero naniwala siya. Matouch ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Gagaling ako. Di ba yung mga taong halos wala ng pag-asa? Di ba hahanap yan ng solusyon sa kanilang stress, sa kanilang hinahanap. If only I can touch his garment. Gumawa ng paraan yung babae na yon na makalapit kay Jesus. Gumapang siya. Gumapang. Kahit alam niyang bawal yun sa Israel. Kasi ang babaeng inaagasan ay tinuturing sa Israel na marumi. Kaya kapag meron ang babae, nandun lang sa isang sulok ng bahay nakaupo, walang gagawin kasi itinuturing siyang marumi. Siya, meron, inaagasan. Pero dahil sa pananampalataya, gumapang siya. No, kahit siguro nasisipa na siyang ganyan eh. Nasisipa na siyang ganyan, pero hahawakan ko kahit daylayan niya at gagaling ako. Ngayon, anong nangyari? Nahawakan nga niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ng Panginoong Hesus na merong lumabas na kapangyarihan sa kanya. Kaya huminto ang Panginoong Hesus. Luminga-linga. May humawak sa akin dahil may lumabas na kapangyarihan sa akin. Sabi ng mga niya, Panginoon, ang dami-dami. Balyahan nga tayo dito eh. Sa akin yun ha. Baka hanapin nyo. Sinabi ni Pastora, balyahan daw, sabi sa Bible. Siyempre kwento ni Pastora. Pero, di ba ganon? Pagkasiksikan, sige pumunta kayo dati sa Divisoria, hindi ka naglalakad eh. Uy, ba't ako napunta dito? Kanina nandun ako, hindi ka naglalakad. Bakit? Sa sobrang siksikan ng tao. So, ganon natin makikita yung nangyayari noon kay Jesus. Pero huminto si Jesus, hindi. May kapangyarihang lumabas sa akin. At dahil doon, yung babae natatakot. Lumuhod siya, ako po yung humawak sa inyo. Na-receive niya yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Gusto niyo ba yun? Amen. Gusto niyo ba yun? Yes. Ano lang? Maniwala ka sa tinapos na gawa ni Jesus. Amen? Noon, pinaghirapan ng babae, ngayon, binigay na sa atin. Dahil may authority na tayo. Ibinigay na ang Holy Spirit sa atin. Amen? May kapayapaan na tayo. Ano lang ang gagawin? Mamaya. Meron pa akong tuturo. Hindi pa tayo tapos. Focus tayo sa sinabi ni Jesus sa babae. Mark chapter 5 verse 34. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Gumaling ang babae dahil sa paniniwala niya, dahil sa pananampalataya niya, na alam niya ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling. Yan, tignan niyo yung peace dyan. Dahil, di ba ang Old Testament, sa original text ay Hebrew. Sa New Testament, ang original text ay Greek.
So, diyan yung peace ay RNA. Uy, ang gandang pangalan yan sa mga anak RNA. Oo. Diba? Peace. Sa Hebrew, ang katumbas niyan ay shalom. Ngayon, kung babasahin mo yan, go in peace. Pag babasahin mo yan, para pag sinabi mo, sige, magaling ka na. Sige na, go. Maging payapa ka na lang. Di ba parang goodbye? Sige, payapa ka na lang, go in peace, ganyan. Pero hindi pala. Pag titignan mo siya sa original text, hindi pala dapat kasi ang nababasa natin, translation na lang yan eh. Kaya mainam na ibabalik natin sa original text. Yung in ay galing sa Greek word na eis. Sabihin nyo nga, eis. Ang dapat palang translation yan, into. Go into peace. Ibig sabihin, step into peace. No? Mag-step ka sa kapayapaan ng Panginoon. Kasi hindi namimilit ang Panginoon. Amen. Tama? Amen. Sa atin pa rin yun. Kumbaga, halika rito, pasok ka sa bahay ko. Parang ganun. Step into the realm of peace. Pumasok tayo. Yun ang tamang translation ng go in peace. Go into the realm of peace. Amen? Pumapasok ka sa kapayapaan na handang ibigay ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong, mag-i-step ka ba? Amen. Uy, salamat naman sa 10 nag-amen. 10 lang ba? Mag-i-step ka ba? Kagaya ng babae. You might also be going through prolonged challenges. Ang haba na ng challenge na to, Lord. Minsan nasasabi mo sa sarili mo, kailan ba matatapos? Padagdag ng padagdag. Parang wala namang nangyayari. Diba? May time na ganyan. Perhaps you have a chronic condition. Ang tagal-tagal na tong sakit na ito. Pinahihirapan na ako ng katawan kong ito. Perhaps, yung sweldo mo kakarampot sa taas ng bilihin na hindi mo ma-meet yung mga kailangan mo. Perhaps, meron kang gustong i-repair na relationship, pero parang nagiging worse palalo. Today, kagaya ng babae na nag-reach out kay Jesus, you can reach out din kay Jesus by faith. Amen? Let Him work miracle for you. Step into His peace. He is inviting you to step out. Ito naman, step out. Alis ka sa anxiety. Umalis ka sa pag-worry mo. And step in. Pumasok ka naman sa kanyang kapayapaan. This is no ordinary peace. Hindi ito yung peace na binibigay ng Panginoon na hindi ordinaryo. Itong peace na ito ay binigay ng Panginoong Jesus bago siya ipako sa krus. Nung nag-Last Supper, sinabi niya sa mga disipulo niya, sa John 14:27, mababasa natin, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Ano yung binigay ni Lord bago siya ipako sa krus? Peace. Isang bilin na napakahalaga. Binilinan niya yung mga disipulo. At syempre, sa atin na rin yan. No, magkaroon kayo ng kapayapaan na nagmumula sa akin. Hindi ito kagaya ng kapayapaan na nasa mundo. No? Hindi kasi nakabase sa emotion, yung kapayapaan na nagmumula kay Jesus. Hindi nakabase sa sitwasyon, ang kapayapaan na nanggagaling kay Jesus. Hindi nakabase sa kapaligiran, ang kapayapaan na nanggagaling sa Jesus, kay Jesus. Ang peace hinahanap ng marami.
Hanggang sa nagpupunta nga sa spa, sa yoga. Gusto ko ng kapayapaan. Mag-yoga ako, pero hindi maganda pagka merong chanting, yung wag kayo doon. Okay. Gusto kong maging payapa, yung iba umiinom ng sleeping pills para hindi ko na maisip yung mga pangit na nangyayari. Yung iba naman, para siya'y makatulog, di ba? Yung iba naman umiinom ng antidepressant para kumalma yung kanyang damdamin. Nagsisik pa ng professional help. Kasi gusto nila yung kapayapaan na yun. Hinahanap nila yung kapayapaan na yun. Pero ang kapayapaan na yun ay hindi nila makikita dahil nasa isang tao lang yun. Na kanino? Na kay Jesus Christ lang yun. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo, nandun ang kapayapaan. Kasi alam mong, hindi nalilingid sa Diyos yung sitwasyon mo. Hindi nalilingid sa Diyos yung kailangan mo. Hindi nalilingid sa Diyos na meron kang nasa puso na hindi mo masabi-sabi. Ang tangi mo lang hilingin, Panginoon, I need your peace. Kailangan ko ng kapayapaan mo. Kailangan nyo ba yun? Lahat kailangan yun. Kaya sinabi ng Panginoon dyan, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ano sabi ng Lord? Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Ito ay ating inheritance kay Jesus Christ. Pag sinabing inheritance, pamana, may namatay. Amen. Tama? Ay namatay na si Jesus Christ. So, minana na natin yung kapayapaan na yan mula sa Panginoon. I-let go mo na yung mga worries mo. I-let go mo na lahat ng mga problema na yan. Matatapos din yan. May mga lesson dyan. Amen? Ang panghawakan mo ay yung kapayapaang nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. Paano ko makukuha yan? Parang ang hirap sa sitwasyon ko. Paano? Tingnan natin yung context ng John 14:27. Ang pagbabasa ng Bible may context. Kasi nung araw, ang salita ng Diyos, wala naman yan mga verse, chapter, dire-diretso yan. Okay? So tignan natin yung context ng John 14. Taas natin ng konti. John 14:26. Ito, mararanasan natin yung kapayapaan. But the Helper, the Holy Spirit. Sino yung helper natin? Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Si Jesus nagsasalita dyan. He will teach you all things. All means all. And bring to your remembrance all things that I said to you. Diyan buhay pa si Jesus Christ. Kaya nire-remind niya yung disciples na, ito, kumbaga parang, magsisend ako ng sa inyo, ng helper, yung Holy Spirit. Tuturuan niya kayo. At i-remind kayo sa lahat ng mga tinuro ko sa inyo. Parang ganon, yung sabi ni Jesus Christ. Ang helper dyan, sa Greek ay parakletos. Sabihin nyo nga, parakletos. Which means someone who is called alongside to help. No, siya yung magiging katuwang mo, siya yung helper mo. The Holy Spirit also teaches you all things. Parang ganito. Sabihin na natin may malaking troso. Tumuwad sa'yo. Ang bigat. Yung troso na yun, halimbawa problema. Ang bigat. Tingin mo may stop mo yun? Hindi, pisak ka. Mapipisak ka sa laki ng troso na yun. Pag sinabing troso, napakalaki. Mapakabigat. Pag wala kang katuwang, pisak ka. Pero ang maganda, may parakletos tayo. May Holy Spirit tayo. Sabi ng Holy Spirit, huwag kang magalala, nandito ako. Holy Spirit, paano na? Turuan mo ako. Paano ako makakalpas dito? Huwag kang mag-alala. Sabi ng Holy Spirit, kasama mo ako. Ganito ang gawin natin. So, ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit yung mga bagay-bagay na nakasulat sa Bible. Amen?
Kaya instead na ma-stress ka sa mga nangyayari o nangyayari sa paligid mo, nangyayari sa mundo, nangyayari sa gobyerno, nangyayari sa kapitbahay nyo o kung ano man, ask the Holy Spirit to teach you to handle things, lalo na yung mga difficult things, mga bagay na may didesisyonan ka, huwag ka kaagad magdesisyon. Holy Spirit, tama ba ito? Holy Spirit, tulungan mo ako. May didesisyonan ako, pero ang ganda-ganda talaga, parang ito na. Parang ito na. Pero sometimes, may maganda na hindi pala maganda sa'yo. I mean, maganda outside, pero sisirain ka pala inside. Tama? Always remember, when you accept Jesus as your Lord and Savior, the Holy Spirit lives in you. Nakatira ang Holy Spirit sa'yo. Always available if you need Him. Kahit na naglalakad ka, Holy Spirit, tatawid ako. Go na ba? Pwede na ba akong tumawid kahit walang pedestrian lane? Ha? Tawid ako! O, di ba? Nag-pray ka. Kaso, walang kapayapaan. Yun, nabundol ka tuloy ng kamotor rider o ng mga four wheels. Di ba? You have to ask the guidance of the Holy Spirit. How will the Holy Spirit teach me all things? Pastora, paano malalaman ang tinuturo ng Holy Spirit? Paano ko yan malalaman? Ayon sa Isaiah chapter 55 verse 3, give ear and come to me. Listen that you may live. Kung gusto mong mapayapang mabubuhay, ano sabi ng Lord? Give ear. Makinig ka at lumapit ka sa Panginoon. Iba yung napakinggan mo lang, iba yung listen. Ang listen is sinapuso mo. Nakuha? Okay, nakikinig dyan yung iba, pero hindi isinasa puso. Nakinig lang, iba yung listen. Yung listen, isinasa buhay niya kung ano yung nasa salita ng Diyos. Diyan makakakuha tayo ng life application. Diyan sa verse na yan. Ano-ano yon? Read the Word of God. Dahil, pag alam mo yan, okay, sa ngayon, hindi mo pa kailangan yung nabasa mo. Pero darating ang panahon, kapag kailangan mo na yun nabasa mo sa salita ng Diyos, i-remind ng Holy Spirit sa'yo. Meron yan sa Bible. Amen? And pray always. Di ba nga sabi, pray without ceasing. Lagi kang manalangin. And listen to messages proclaiming the finished work of Christ. I-remind tayo ng Holy Spirit palagi. Pastor, paano tayo ililid niyan? Paano ko ba malalaman ng isang bagay ay nililid ng Holy Spirit? Espiritu siya, hindi ko naman napapakinggan. Meron. Sa pamamagitan ng kapayapaan. Kung merong presence ng peace at kung merong absence ng peace. Kapag ang isang bagay o ang isang desisyon na gagawin mo o yung mga ginagawa mo, may kapayapaan sa puso mo, walang tanong-tanong, walang duda, proceed. Ibig sabihin, correct yan mula sa Holy Spirit. Kasi payapa ka eh. Hindi ka nakasakit ng tao. Hindi mo nasaktan ang pamilya mo. Hindi mo nasaktan yung kapitbahay mo. Maayos, nagpo-flow. Ang lahat ng maayos. May peace. Proceed. Pero, kapag may duda, may guilt feeling, no? Nire-remind ka ng mga consequences na gagawin, na pag ginawa mo to, may mga consequences, masasaktan ka. Stop. Ibig sabihin, hindi iyan ang gusto ng Panginoon. You should stop. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Ang problema, haharapin mo agabundok na consequences. Amen? Ang hirap nun. Wala kang kapayapaan sa buhay. Sometimes may mga didesisyonan ka, yung kanina sinabi ko na, okay to Lord.
Okay tong papeles, okay tong kontrata. Ang ganda! Pero hindi mo alam, mayroon palang maliliit doon na tinatago. Pag sinabi ng Holy Spirit sa'yo na, parang may nagsabi sa'yo, halimbawa, huy, tignan mo yung mga maliliit na nakasulat doon. Pwede din ginamit ng Holy Spirit yung nagsabi sa'yo. Or sa puso mo, walang kapayapaan. Then, stop. Huwag niyong pirmahan. Amen? Ayon sa Colossians chapter 3, verse 15, let the peace of Christ rule in your heart, since as member of one body, you were called to peace and be thankful. Yung rule dyan ay galing sa Greek word na brabio. Sabihin nyo nga, brabio. Na ang ibig sabihin ay means to arbitrate or decide as an umpire. Ano ba yun, umpire? Oh, nakakita na ba kayo yung baseball? No, baseball, basketball, yung mga naglaro ng mga bebola, basketball, baseball, tennis, ganyan. Meron yan, kumbaga sa atin, referee. Oh, umpire yun. Pag sinabing out, kahit hindi yan out, inyan, nakita mo na dito, kahit magsabi ka na, inyon, pag sinabing out ng umpire, final say siya. Siya ang susundin sa magkabilang panig. Nakuha? Kung ano ibig sabihin ng rule? Okay. Kasi mamimili tayo. Doon ka ba sa troubled heart? O doon ka ba sa magro-roll ang kapayapaan kay Hesus Kristo? And ang final say na kanino? Na kanino? Ang final say ay nasa Holy Spirit na kay Jesus. Kaya nga, rule. Final say ang Panginoon. Final say ang Holy Spirit. Alisin mo na yung troubled heart na yan, yung mga hinanakit na yan, tanggalin mo na yan dahil hindi ka magiging payapa sa buhay. Ganda nga ng kanta, di ba? Payapa, ang buhay ko'y pinagpala. Sino na ba pinagpala rito? Amen. Amen. Kung gusto niyo maranasan yung payapang buhay, let go of everything na makakawindang ng buhay mo. Worries, anxiety, sama ng loob, hindi pagpapatawad. Let go. Alis kayo. And let the peace of Christ rule in my heart. Amen. Amen. So ano yung pwede nating makuhang application dyan, life application? Let us allow the Lord's peace to have the final say in our hearts and decision. Huwag na nating ipasok sa mind na heart natin ang negatibong balita. Huwag niyang, ano bang balita dyan sa sitwasyon na yun? Huwag niyo na pasok yun sa isip niyo. Ha? Yung iba kasi, Martes eh. Ay, oo nga. Huwag na rin sa puso ang sinasabi ng doktor, isang bulati na lang ang hindi pumipirma sa iyo. Ay, hindi. Ang may final say ang Panginoon. Hindi ako maniniwala sa iyo. Nire-reject ko yan. Ako'y malakas, malusog, masigla. Amen. Amen? Deadmahin mo yung mga naririnig. Mamaya, malakad ka. People pleaser. Huwag ka na maging people pleaser. Ay, hindi ako Teka, yung image ko masisira eh. Hanggang sa, hindi mo alam, naka-apekto na yan sa kapaligiran mo. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga kapitbahay? Ano na lang sasabihin sa akin ng mga katropa ko? Ano na lang sasabihin sa akin ng mga kanegosyo ko, mga katrabaho ko? People pleaser ka kasi. Huwag mong pakinggan. Kung may sinasabi sa'yo, ayan, narinig mo. Yung bang kinakancel culture ka? Kasama ko kaya Holy Spirit. Cancel culture niyo ako. E di hahanap ako sa hindi ako kinakancel culture. Alam niyo yung cancel culture? Ha? Naranasan ko yan. Masakit. Masakit kasi hindi ka papansinin. Parang as if hindi ako nabubuhay sa mundo. Ay, kaya basta ako, I have the peace na ibinigay sa akin ni Jesus Christ. Amen? Kaya huwag kayong mag-iima. Wala na akong kakampi. Imo ka lang. Tanggalin mo na yan. Di ba, kabataan?
Ha? Kabataan. Ang dami daw, uso daw depression. Ako, nilagyan lang ng pangalan. Wala. Nasa Panginoon ang tunay na kapayapaan. Hayaan mong mag-rule sa'yo ang peace na nanggagaling kay Kristo. Kaya nga may paalala sa Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 8. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Humble yourself. Ibig sabihin na humble yourself. Huwag kang magmagaling. Kaya ko to, Lord. May karoon ng problema. Kaya ko yan. Ako, ganito, hanggang sa nako-compromise ka na. Hindi pala yan gusto ng Panginoon, nako-compromise ka na kasi inuna mo yung yabang. Inuna mo, self-righteous ka kasi. Sa bawat didesisyonan mo sa buhay, sa bawat gagawin mo, umaga pa lang, Lord, let's do this. Di ba ang presence ni God nasa iyo? Let's do this. Let's do this. Kung may didesisyonan, Lord, tama ba itong didesisyonan kong ito? Tama ba itong gagawin kong ito? Amen? Para ang kapayapaan, huwag mawawala sa iyo. At the right time, huwag ka lang mainip. He will lift you up in honor. Tataas ka ng Panginoon kasi nagpakababa ka sa Kanya. Amen. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Huwag mong sarilinin ang problema na yan. Andyan si God. Nakikinig sa iyo. Yung give, sa ibang translation, cast. C-A-S-T, cast. Sa Greek word, epiripto, na ang ibig sabihin, throw upon, itapon mo, ibato mo sa Diyos yung mga worries mo, ibato mo sa Diyos kung ano yung cares mo, ano yung mga yung mga prayer requests mo, yung worries mo, kung ano yung mga hinihiling mo, ibato mo sa Diyos. Bakit? Mahal ka niya. Nagkikare siya sa'yo. Kapag binato mo na, Lord, pahiram nga ng isang maliit na bato. Gusto ko lang mag-imo. Huwag niyo nang gawin yon. Amen? Bato mo ng lahat. At pagkabato mo, Lord, thank you. Mag-thank you ka. Bakit? Kasi binigay na sa iyo kapayapaan. Sabi nga dyan, at the right time, He will lift you up in honor. Mag-antay ka lang. Ipagkakaloob ni Lord yung lahat ng binato mo sa Kanya. Amen? Ang problema, may time ka bang magbato? Minsan nakakalimutan natin, di ba? O pag bigla mong naalala, Lord, nakakalimutan ko nga pala, ito nga pala. Uy, wag mo nang, ay mamaya na lang ako magpe-pray. Mamayang gabi, hanggang mamayang gabi. Lord, amen. Hindi mo na nasabi, di ba? Amen. O kaya, anytime na maalala mo, gusto kong masabi to kay Lord, sabihin mo na. Bakit? Yung presence na nasa iyo eh. Hindi naman nawawala. Hindi naman naaalis. Amen? Eto, next. Stay alert. Ay, maging alerto daw tayo. Parang 24 oras to. Stay alert. Watch out for your great enemy. Sino yung great enemy natin? The devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Maging alerto tayo. Maging mapagbantay. Bakit? Nakaabang ang devil. Kailan yun? Kapag ang puso mo ay troubled, kapag nagwo-worry ka, kapag ang focus mo nasa mundo, kapag ang focus mo nasa sarili mo, kapag ang focus mo nasa sitwasyon, kapag ang focus mo naiinggit ka sa iba, doon na papasok ang roaring lion. Kaya maging mapagbantay. Amen? Maging mapagbantay. Hindi ako nagsabi niya ng Bible. Alisin ang troubled heart, alisin ang worries, and let the peace of Christ ang mag-rule sa puso mo. Amen? Salamat sa mga 15 nag-amen.
Amen. Sige, palakpakan natin ang Lord. Alam mo, hindi yan yung peace at saka yung pamimili mo na, okay, sa troubled heart ako or dito ako sa peace na binigay ng Panginoon. Hindi yan kayang ipilit at idikdik sa'yo ng asawa mo. Hindi kayang idikdik sa iyo yan ng mga magulang mo. Hindi kayang idikdik sa iyo yan ng mga kaibigan mo o ng kung sino pa man. Ikaw ang magpapasya. Kung mag-i-step into the realm of peace ka, mula sa Panginoong Hesukristo, o mag-i-stay ka sa walang kapayapaan, sa troubled heart. Amen ba? Amen. Parang ang lungkot nyo. Ha? Parang ang lungkot-lungkot nyo. Diba? Ayusin mo yung heart mo inside. At si Lord na ang bahala outside. Amen. Yun lang. Ayusin mo lang yung puso mo. Ayusin mo lang yung focus mo. Ayusin mo lang, Lord, wala ako magagawa kung wala ka. Amen. Lahat biyaya, Lord, itong galing na ito, galing sa iyo. Lahat ng meron ako, galing sa iyo. Walang galing sa akin. Doon ka lang mag-focus. Wala ang sarili mo. Amen? Amen. Romans 16, verse 20. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. Saan niya titirisin si Satanas? Under your feet. Tignan nyo nga yung sapatos nyo. Tiniris nyo na si Satanas. Amen. Tirisin nyo na. Amen. Tirisin nyo na. Ha? Tirisin na natin. Ha? Huwag niyo nang pakawalan. Silip. Sige nga. Sige nga. Parang ipis na ang hirap mamatay, di ba? Tip ko sa inyo, sa ulo niyo, tirisin yung ipis. Maiba lang ako. Totoo sa ulo. Hindi ka na makalakad. Ako sa ulo ko tinitiris. Bakit? Sinabi yun sa Genesis eh. Di ba tatapakan yung ulo ni Satanas? Yung ipis ganun din. Ayaw nyo naman tumawa, pambihira. Ang hirap naman magpatawa rito. Pero totoo yun, sa ipis nyo tapakan. Yung ipis talaga tapakan nyo sa ulo. Ganon din si Satanas, tapakan nyo sa ulo. Wala na. Di na makakaatungal yun sa inyo. Kasi hinayaan nyo yung peace ni Christ ang mag-rule sa puso mo. You have the authority. Binigyan na tayo ng authority over Satan. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemies. Lumang kanta yun. Lumang kanta na galing sa Biblia. Gusto ko yun. Kasi pag kinakanta mo, nakakabisado mo. Ito mo, nakabisado ko yun. Diba? Oh. Amen? Did you know? Trivia ko sa inyo. Did you know? Our peace. Ano yun sa Hebrew? Shalom. Sa Greek? Erene. Ganda, Erene. Kung magkakaapo ko, Erene ang gusto ko. Biglang tumuro sa panganay. Pag babae, Erene. Diba? Shalom, peace. Ang root word, our peace, shalom, has been paid by our Lord Jesus Christ. The root word of shalom is shalem. Sabihin nyo nga, shalem. Ano ba yung shalem? Ganito yon. Sa Israel, kapag halimbawa sa isang restaurant, kumain, at gusto mo ikaw yung magbayad nung bills, nung pagkain ninyo, lalapit sa cashier, halimbawa ako, sasabihin ko, Animi Shalem. In English, I will be the one to pay. O gawin nating British, I will be the one to pay. Di ba? Ako ang sagot. Kaya yung cashier, yung bills, ibibigay lang doon sa nag-anime Shalem. Doon galing. Ibig sabihin, yung shalom natin, hindi natin marireceive kung walang nagbayad. Amen. Ang nagbayad ng shalom natin, ng peace natin ay sino?
si Jesus Christ. Amen? Nung dinala si Jesus Christ sa bahay ni Caiaphas, yung high priest, kung ano-anong mga alipusta at kung ano-anong bintang ang binigay kay Hesus Kristo. Nakatahimik lang si Jesus Christ. Kino-question siya, totoo nga ba na ikaw ang anak ng Diyos? Totoo nga ba na ikaw ang hari? Totoo nga ba ikaw ang Mesaya? Nakaganyan lang siya. Kasi yung panahon na yun, ani may shalem, babayaran ni Jesus. Tayo. Ire-redeem tayo. Kaya tahimik siya. He was falsely accused. No, inaakusahan siya. Sabi nga sa Matthew 26, dinuroan siya. Binugbog siya. Ani mong si FPJ o kaya si Cardo. Kahit di ako nanonood. Sino ba nanonood dito kay Cardo Tanggol? Kasi pangalan ng aso namin yung bago eh. Alaga ni Pastor Martin. Hindi ko naman alam yung pelikula na yun. Siguro may bugbugan doon, ganon. Binubugbog ang Panginoong Hesus. At yung leather, yung pang-whip sa kanya, leather yun galing. Sa bawat, may mga buto at may mga metal. Na bawat hampas, bang! Kay Hesus Kristo. Talaga naman, paghila nun, ang laman nasasama. Kaya na-expose din yung buto ni Jesus. Gano'n naman ginawa sa kanya hanggang sa hindi na siya nagmukhang tao. Hindi pa rin natapos doon na binugbog siya. No? Talagang hinampas siya, kinutsa siya, dinuraan siya. Hindi pa natapos. Dinala pa rin siya sa praetorium. Kung saan nandoon yung mga Roman soldiers at nandoon andoon siya para sabihin na ikaw ay walang kwentang tao. Kaya kapag ikaw sinabihang wala kang kwentang tao, binayaran na yan ni Jesus sa'yo. Huwag mo yun tanggapin. Amen? Dinala siya kay Pontius Pilate para husgahan. Dugo-dugoan na siya. Kahit yung corona niya, sige, ikaw pala ang hari Okay, eto corona mo, pang! Yung corona niya, grabe ang tinik. Nakita ko yun personally. Ang tigas nun. Yung magulang na tinik na yun, nahawakan ko po yun nung nagpunta kami sa Holy Land. Ang tigas, binaon dito. Bakit binaon dito? Na kung saan, yung isip mo ng pag-aalala, yung isip mo na na-anxiety ka, yung natatakot ka sa future ng mga anak mo, sa future mo, yung present na sitwasyon mo, ibinaon sa ulo ni Jesus nang mabigyan ka ng kapayapaan. Kaya let go of your worries. Pinayaran ni Jesus yan lahat para sa atin. Amen? The question is, why did our Lord allow this to happen to Him? Well, in fact, He can call 12 legions of angels in heaven. Ay, halika kayo, mga libu-libong anghel, iligtas niyo ako! Diyos ako Hindi niya ginawa. Bakit? Alang-alang para tayo ay iligtas. Isaiah chapter 53 verse 5. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities, mga rebellion natin, mga kasalanan natin. Tinamo niya yun sa sugatang katawan niya. The punishment that brought us peace was on Him. Yung parusa ay naging kapayapaan sa atin. Yung parusa na natamo niya, kapayapaan natin. By His wounds, we are healed. Hindi lang tayo pinagaling ng Diyos spiritually, emotionally, and physically. Pinagaling na tayo ng Panginoon. The punishment of our shalom, peace, fell upon Jesus Christ.
Jesus bore blow after blow. Lahat ng parusa. Scourging after scourging. Because He was saying, Animi Shalem. Binabayaran ko yung pag-worry nila. Binabayaran ko ang anxiety nila. Binabayaran ko yung kapayapaan nila. Kaya tinanggap niya lahat ng bugbog. I am paying the price for their well-being. Yung happiness nyo, binayaran ni Jesus. Amin Shalem. I am paying the price for your wholeness. Kung kulang ka, sa tingin mo, kulang ka, hindi, kumpleto ka dahil kay Kristo. Yung kalusugan mo, kumpleto ka kasi binayaran ni Jesus Christ. Amen? Nakalimutan ko tuloy. Amin Shalem. I'm paying the price. Ako na ang nagbayad, alang-alang sa'yo. Si Jesus na ang nagbayad. Amin Shalem. I am paying for your forgiveness. Binayaran ko ang kapatawaran mo. Ako na ang nagbayad sa kasalanan mo. Amen? Si Jesus Christ na ang nagbayad. Nung namatay siya, inilibing, nung siya ay nabuhay, ang unang-unang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, peace be with you. Sabihin nyo nga. Sabihin nyo sa katabi nyo. Nakakaiyak ano? Pagka si Jesus talaga yung pinag-uusapan, naiiyak talaga ako. Yung shalom na yan, pinakita sa kamay niya. May butas. Yun yung resibo. O eto, di ba? Di ba pag pag may sisingiling kayo, yung halimbawa may Ralco, may resibo sila. Tapos pag binayaran mo, dapat meron ka ring resibo na, minsan puputulan, ay ba't mo ako puputulan? Eto resibo ko, bayad ako. O di ba ganun na? Pinakita ni Jesus yung kanyang kamay. Eto yung resibo, bayad na yung anak ko na yan. Amen? Kaya kapag ka sinasabi sa'yo ng demonyo, ay, wala ka ng kwenta. Ay, mag-worry ka. Bayad na. Resibo ang pagkabuhay ni Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung inheritance na yan, natanggap na natin ngayon. Yang shalom na yan, nasa atin na. I pray for you today that you will start seeing yourself having the Lord's shalom. Gusto kong i-pray kayong lahat na ang mas piliin nyo na mag-rule sa heart ninyo, yung shalom peace na ipinagkaloob ng Panginoon. Amen? Let go of your worries. Let go of your troubled heart. Let go of yung mga takot na yan. And let the peace of God rule in your heart, in your mind. Amen? Let's wrap up. Ano ba yung mga beloved walk natin dyan? Ano ba yung mga natutunan nating mga life application? 1, 2, 3, basahin natin. Read the Word of God. Pray always. Listen to messages proclaiming the finished work of Christ. Next, let us allow the Lord's peace to have the final say in our hearts and decisions. Humble yourself to God and set aside self-righteousness, pride. Next, cast your worries and cares to God. Be sober, well-balanced, and self-disciplined. Be alert and cautious at all times on devil's scheme. Be alert, ha? Minsan mukhang maganda. Mukhang, wow, ang saya pala rito. Yes, ang saya. Pero hindi mo alam. Kalugmukan mo pala yun. So stay alert. Amen? Next. At iiwan ko ang beloved thoughts sa inyo. Sabay-sabay tayo.
In Christ, I live in covenant peace. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Sa mga gustong tumanggap ng kapayapaan na nagmumula sa Lord, kagaya nga na sinabi ko kanina, una, tanggapin mo ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa puso mo bilang tagapagligtas. At ang kanyang peace ay mapapasa iyo. Yumuko po tayo, pati po sa podcast. Sundan niyo po ako sa panalangin ko para po tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Panginoon, nalalaman ko po na ako'y isang makasalanan. Salamat, pinatawad mo na ako. Binayaran mo na ang lahat ng aking kasalanan. Salamat sa kapayapaang ipinagkaloob niyo po sa aking puso. Kayo'y binugbog, nasaktan, pinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Sa aking lumang pagkatao, ako'y namatay na rin. Ako'y nabuhay, na nabubuhay na nakasama kayo. Salamat, Panginoon. Isinulat niyo na po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tumayo na po tayo. Sa pangalan ni Jesus, pinagdarasal ko ang lahat ng mayroong problemang kinakaharap ngayon. Hayaan mo na ang kapayapaan ng Panginoong Jesus ay mapasa iyo. Piliin mo na yung peace na binigay sa iyo, na binili ng Panginoon para sa iyo, ay tanggapin mo. Hallelujah. Sa lahat ng mayroong sakit, binayaran na rin yan ng Panginoong Hesukristo. Kaya mula ulo hanggang paa, lahat ng sakit na meron ka, high blood, tumor, cancer, diabetes, kung ano pa man yan, rayuma, kung ano pa man yan, sa puso mo may depression ka, may anxiety ka, o nawiwindang ang utak mo, sa pangalan ni Jesus, I cast you out in Jesus' name. Walang karapatan sa katawan mo ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus mula ulo hanggang paa. Be healed right now in Jesus' name. Be healed right now. Binayaran na ni Jesus ang ating kagalingan. Amen. Sa mga merong prayer request, sa promotion sa kanilang trabaho, prayer request ng mga kabataan na matapos ang kanilang pag-aaral, prayer request sa kanilang mga bulsa na madagdagan ng mga laman, in Jesus' name. Kahit ang prosperity, binayaran na yan ng Panginoon para sa atin. Tanggapin ninyo ang completeness, tanggapin ninyo ang shalom na nagmumula sa Panginoon in Jesus' name. Say, I receive it. In Jesus' name. I have the peace of Christ in me. Sabihin nyo yan, I have the peace of Christ in me. Thank you, Lord. Sa buong isang linggo na ito, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang buhay namin sa inyo, ang buhay ng aming pamilya, ang buhay ng aming mahal sa buhay. Salamat sa proteksyon at pag-iingat nyo, for no weapon formed against us shall prosper. Pinoporma pa lang yan ng kaaway, Lord, hindi na po magsasucceed in Jesus' name. Sapagkat anak niyo po kami at mapagmahal kayong Ama, mapagmahal kayong Diyos, at lahat ng kabutihan ay ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon. Lalakad po kami sa katwiran ninyo, Panginoon. Holy Spirit, guide us. Ituro niyo po sa amin ang tamang landas. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan. At kayo po, Panginoon, ang siyang maghari sa aming buhay. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ng pangako mo sa'kin ay oo, sa bawat laban tiyak ang panalo. Ako'y
naman naroroon laging pinapaboran.